Nananawagan, isasailalim sa inquest proceedings ngayong umaga sina Cassandra Leong at kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo na nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI. Ang mga detalye sa unang balita live ni James Agustin. James! Good morning. Bantay sarado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation yung Special Detention Room kung nasaan ngayon si Sheila Guo at si Cassandra Leong. Alas 10:22 kagabi nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Quezon City. Ang convoy lulan si Sheila Guo, kapatid ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, at si Cassandra Ong ang kinatawan ng ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Dumating din si Atty. Ferdinand Topacio na tumatayong legal counsel ni Ong. Ayon kay Topacio, magkasama sa isang special detention room ang dalawa na may aircon at folding chair. Mahigpit din itong binabantayan ng mga otoridad. May special detention room pala roon sa 8th floor. Kasi ang aking fearless forecast dito, pagkatapos ng long holiday, since they have a standing warrant emanating from the House of Representatives, ay kukunin sila dito ng Sergeant at Arms para dalhin siguro dun sa detention center naman ng House. Sabi ni Topacio, maayos naman daw ang kalagayan ng kanyang kliyenteng si Ong na nagpabili pa raw ng face mask at pagkain. She's okay, she's in high spirits. She is convinced that she has done nothing wrong but to try to do legitimate business. Nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings si Ong mamayang alas 8 ng umaga. Ang information na binigay po sa akin ay ang aking kliyente will be subject to inquest for obstruction of justice and harboring a fugitive daw. Saan po sila inquest, attorney? Either here or sa DOJ. Nauna ng kinwestiyon ni Topacio kung bakit sa kustodiya ng NBI mananatili ang kanyang kliyente. In my humble opinion, dapat talaga nag-take custody ang House of Representatives through the Sergeant at Arms. Ang problema, long weekend nagbakasyon na yata lahat ng mga kongresista natin So, nandito siya. Ayon pa kay Topacio, may sariling abogado si Sheila Guo na nakita niyang dumalaw din kagabi. Hindi na nakausap ng media ang tinutukoy niyang abogado ni Guo. Samantala, ngayong umaga inaantabayan natin yung inquest proceedings na isasagawa dito kay Cassandra Leong. At bago tayo umere, ay meron na tayong mga nakita ng mga taga-Bureau of Immigration na nagtungo dito sa headquarters ng NBI. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa pagkakahuli kina Cassandra Leong at Sheila Guo, sinabi ng mga otoridad na lumakas ang patunay na may koneksyon ng mga Pogo Hub sa Porac, Pampanga at Bamban-Tarlac. Patuloy na hinahanap ang isa pang kapatid ni Alice Guo na si Wesley na wala na raw sa Indonesia. Ayon sa mga opisyal doon, ang dating alkalde hindi rin matukoy kung nasaan na ngayon. May unang balita si Salima Refran. Base sa mga dokumento at intelligence reports ng pamahalaan, hindi pala galing ng Pilipinas, kundi galing na ng Denpasar sa Bali, Indonesia, si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo nang dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18. July 21 ang makuna ng isang pasahero ang letratong ito ni Guo sa Kuala Lumpur Airport kasama si Cassandra Ong, ang kinatawan ng ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Palipad na pala sila patungong Singapore. Halos isang buwan sa Singapore sina Guo, Ong at mga kapatid ng dating alkalde na sina Sheila at Wesley bago tumawid pa Batam, Indonesia sakay ng ferry noong Linggo, August 18. The news is there in Indonesia and we have verified reports already on this matter. But our people are working on this matter right now. Sa ulat ng foreign counterparts sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, wala na sa Indonesia ang kapatid na lalaki ni Guo na si Wesley. Apparently, yung lalaki, si Wesley Guo, ay nasa ibang bansa na raw po. Kung saang bansa, undisclosed pa po ito. Ngayon, si Alice Leal Guo ay hindi nila namataan doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. So, malakas ang aming paniniwala na si Alice Leal Guo, si Guwaping, nasa loob pa ng Indonesia. Sa pagkakahuli sa kapatid ni Guo na si Sheila at kay Ong sa Indonesia,
mas luminaw pa raw ang koneksyon ng Zunyuan Technology sa Bamban at Lucky South 99 sa Porac. Well, we found a connection between Alice Go and Cassandra Leong. A definite connection that was found by our people. Which means that Bamban and Porac are closely related. And remember that despite all the denials of former Secretary Roque, it appears that they're really intimately related. Nagsama ngayon sa pagtatago si Cassie Leong, a very important person of interest para doon sa Lucky South 99, Porac, at saka si Alice Dialguo, another very important person of interest para sa Bamban, sa Sunyuan. So this highlights, underscore our contention. Matagal na naming sinasabi na yung dalawang scam farm na ito ay magkaugnay. Pare-parehong criminal organization ang kinabibilangan nila Cassie Leong at saka ni Alice Dialguo or Guwaping. Martes, August 20 nang iutos Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkansela ng passport ni Guo at kanyang mga kapatid at ni Ong. Pero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi raw basta-basta makakansela ang passport ng mga ito dahil baka magkaproblema sa pagpapauwi sa kanila. Yan ay kahit pa maaaring fraudulent o sa maling paraan nila nakuha ang kanilang mga pasaporte. It was not found advisable also to treat it summarily, because if the passports are cancelled immediately, then how can you make them travel back to the country? You will have to issue a travel document which should be an admission that they are Filipino citizens. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa pagkakahuli kina Cassandra Leong at kapatid ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo, at gayon din sa paghanap sa dating alkalde. Makapanayam natin si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senador. Good morning. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sabi ni Justice Secretary Remulla, hindi priority sa ngayon ang pagharap ni Sheila Guo sa Senate hearing dahil sasailalim muna sila sa legal procedures. Nagkausap na ho ba kayo? Nag-usap na ang Senado, ang DOJ, ang BI tungkol dito at ang House of Representatives rin para pag-usapan yung kustodiya at pagdalo ng dalawang kamag-anak ni Alice Guo, na si Sheila Guo at si Cassandra Ong, at pinag-usapan kung paano sila dadalo sa Senate hearings at sa House hearings dahil itong dalawang institusyon ay merong pending arrest order. At ngayon ay nasa kustodiya sila ng Bureau of Immigration at ng DOJ para sa processing ng kanilang mga papeles at yung iba pang mga kaso sa kanila. So hindi naman magkakaroon ng conflict, in other words, dahil itong mga ahensya ito at institusyon nag-usap kung paano yung proseso at oras ng kanilang presensya. May warrant of arrest ba sa Senado itong si Sheila Guo? Meron. Merong order arrest siya. At maaga in-issue, natatandaan ko as early as May, meron ng ganitong arrest order. Balikan lang po natin, ano bang papel ni Sheila Guo dito sa mga Pogo Hub na ito sa Porac man yan o sa Bamban, na magkaugnay na pala? Si Sheila Guo ay malapit na kapatid ni Guo Huaping at makikita natin sa mga Guo family businesses. Meron siyang position doon na mataas. Either treasurer siya or corporate secretary siya. At si Alice Guo ay presidente ng mga kumpanya. Kaya makikita natin na hindi lang sila malapit na magkapatid, magkatrabaho sila. At itong mga negosyo nila ay itinayo at may kaugnayan itong mga negosyong ito doon sa Pogo Hub sa Banban. Opo. Si Cassandra Leong naman po, para lang ma-refresh tayo dito, anong connection naman nitong si Cassandra? Well, makikita natin doon sa nung nahuli sila, magkakasama sila, no? So, si Cassandra Leong at ang Guo family, hindi magkaiba ito. Malapit na malapit. Pareho silang tumakas, pareho silang nagtagpo sa Singapore, pareho silang pumunta sa Indonesia para magtago.
At mayroong allegation na yung kapatid ni Alice Go na si Wesley Go, kasintahan o girlfriend ito si Cassandra Ong. Kaya ganun sila kalapit. At si Cassandra Ong naman ay sentro sa Pogo Hub sa Porac. Siya ang representative ng Lucky South 99. Siya rin ay isa sa opisyales ng Whirlwind Corporation na may-ari nitong Pogo Hub. Yung may-ari ng lupa na kung saan andoon ang Pogo Hub sa Porac. Opo. Sa ganito pong developer, Senador Gatchalian, meron ho ba kayong impormasyon na malapit na rin pong mahuli o maibalik sa Pilipinas si Alice at Wesley Go? Ako sigurado ako malapit na mahuhuli si Alice Go at si Wesley Go at yung iba pang mga kasamahan niya sa Indonesia, sa Bantam. Dahil hindi na sila naka-alerto na ang mga otoridad doon at hindi na sila makakatakas pa at makakaikot doon sa area yon. Kaya it's a matter of time na mahuhuli yan at ibabalik rin dito sa ating bansa. Opo. Sa ngayon po, questionable pa rin paano siya nakalabas ng Pilipinas, no? 3 backdoor itong nababanggit ng PAOK. At kayo ba may mga impormasyon anong ginamit nilang mga backdoor dito? Dahil bigla na lang silang lumitaw sa Singapore, Indonesia. Tama ka dyan, no? Yung Philippine to Indonesia or Philippine to Malaysia leg, yun ang nawawala eh. May mga papeles na tinutukoy yung kanyang pagbiyahe galing sa Indonesia, sa Malaysia, Malaysia to Singapore, Singapore to Indonesia ulit. Mayroong mga papeles na ganun. Pero hindi makita yung papeles na kung paano siya pumunta from the Philippines to Indonesia or to Malaysia. Hindi pa nga klaro kung saan siya naglanding. No? So yun naman ang pinapacheck namin. At hindi lang backdoor ang tine-check natin. Tine-check rin natin yung mga chartered flights at private planes. No? Dahil nga ito ay pwede rin doktorin yung mga dokumento nito para malinlang ang tao na hindi ka umalis ng Pilipinas. May nabanggit po kayo dati na hindi totoo nagpunta sa isang notary public si Go. May CCTV daw po pa sa August 14 o ebidensyang para patunayan ito, Senador. Well, klarong-klaro na si Alice Go wala sa Pilipinas noong August 14. Opo. Kaya itong abogado, si Attorney Galicia, ay kailangan niyang sagutin ng itong tanong na ito na wala dito si Alice Go. Bakit niyang sinasabi na nakita niya si Alice Go? So meron siyang dapat ipaliwanag dito sa nangyaring ito. Dahil klaro na wala dito sa Alice Go. Imposible naman na babalik dito sa Alice Go at bumalik ulit sa Indonesia. No? So maliwanag, dapat ipaliwanag niya ito ng maigi. So maliwanag, Senador, hanggang sa mga huling sandali, si Alice Go kaya mameke ng mga dokumento. Correct. Kaya mameke ng dokumento, kaya bumili ng mga testigo, kaya bumili ng mga witnesses. Alam naman natin na itong mga taong to hindi magsisinungaling to kung hindi mababayaran. Kaya hanggat huli, no, makikita natin na gumagalaw siya para malinlang ang taong bayan. Ito na ba direksyon natin sa hearing sa Senado, Senador, yung mga corruption sa ibang ahensya ng gobyerno para magawa ito? Tama. Ayan ang titignan namin, lalo na yung pag-alis niya ng ating bansa. Paano ba siya nakaalis? Sino ang tumulong sa kanya? Paano siya, saan siya dumaan? Dahil ito yung mga bagay na dapat takpan sa pamamagitan ng paggagawa ng batas. Pulot-dulo nitong investigasyon ay gagawa kami ng batas para takpan itong mga ganitong butas sa ating proseso. Maraming salamat, Senador Sherwin Gatchalian. Ingat po. Maraming salamat po. Nailigtas na ang 23 Pinoy na tripulante ng MT Sunyon na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea. Kinakatakutan namin dumating na. Kuya ng isa sa mga tripulante Pinoy matapos ang pag-atake sa barko. Kwento niya, naglalayag sila mula Iraq papunta sa ng Greece nang sila'y paulanan ng bala. Tinira rin daw ng missile ang barko kaya nagkasira-sira at pinasok ng tubig. Hindi na raw nakaandar ang kanilang makina. Kahapon nailigtas sa mga Pinoy seafarer ayon sa Department of Migrant Workers. Inako ng grupong Houthi ang pag-atake sa MT Sunyon at sa isa pang barko sa Red Sea at Gulf of Aden.
all 23 seafarers are safe and sound. Naghayag na ng intensyon ng Pilipinas sa World Health Organization na makakuha ng smallpox vaccines na ginagamit sa ilang bansa bilang panlaban sa Mpox. Sa ngayon, wala pang supply ng bakuna kontra Mpox sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, inuuna ang buhos ng bakuna sa Africa kung saan may krisis na dahil sa Mpox. Isang Mpox case ang binabantayan ng DOH sa bansa ang 33 anyos na lalaking taga Metro Manila. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, pahirapan ang komunikasyon sa ilang close contact ng pasyente. Ang DOH, nagbabalangkas na ng health protocols para sa mga negosyong may close contact sa mga customer, gaya ng mga salon, barbershop at spa. Walang mawawala kung magsuot po ng gloves, no? At saka yung ating face mask. Bakit? Kasi ang mga barbero, ang mga stylist, mga beautician, intimate yung contact niyan eh. Our interest is to continue the business activities while making sure that health is still the main consideration. Sa Singapore, 13 kaso na ng Mpox ang na-detect ayon sa kanilang health ministry. Bago yan, kinumpirma na rin ng Department of Disease Control ng Thailand na may isang kaso na Mpox na nakapasok sa kanilang bansa. Galing daw ang lalaking senior citizen sa isang bansa sa Africa. Igan, isa sa ilalim sa inquest proceedings ngayong umaga sina Cassandra Leong at kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo na nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI. Ang mga detalye sa unang balita live ni James Agustin. James! Good morning. Bantay sarado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation yung Special Detention Room kung nasaan ngayon si Sheila Guo at si Cassandra Leong. Alas 10:22 kagabi nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Quezon City. Ang convoy lulan si Sheila Guo, kapatid ni dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo, at si Cassandra Ong ang kinatawan ng ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga, na Lucky South 99. Dumating din si Attorney Ferdinand Topacio na tumatayong legal counsel ni Ong. Ayon kay Topacio, magkasama sa isang special detention room ang dalawa na may aircon at folding chair. Mahigpit din itong binabantayan ng mga otoridad. May special detention room pala roon sa 8th floor. Kasi ang aking fearless forecast dito, pagkatapos ng long holiday, since they have a standing warrant emanating from the House of Representatives, ay kukunin sila dito ng Sergeant at Arms para dalhin siguro dun sa detention center naman ng House. Sabi ni Topacio, maayos naman daw ang kalagayan ng kanyang kliyenteng si Ong, na nagpabili pa raw ng face mask at pagkain. She's okay. She's in high spirits. She is convinced that she has done nothing wrong but to try to do legitimate business. Nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings si Ong mamayang alas 8 ng umaga. Ang information na binigay po sa akin ay ang aking kliyente will be subject to inquest for obstruction of justice and harboring a fugitive daw. Saan po sila inquest, attorney? Either here or sa DOJ. Nauna ng kinwestiyon ni Topacio kung bakit sa kusodiya ng NBI mananatili ang kanyang kliyente. In my humble opinion, dapat talaga nag-take custody ang House of Representatives through the Sergeant at Arms. Ang problema, long weekend nagbakasyon na yata lahat ng mga kongresista natin So, nandito siya. Ayon pa kay Topacio, may sariling abogado si Sheila Guo na nakita niyang dumalaw din kagabi. Hindi na nakausap ng media ang tinutukoy niyang abogado ni Guo. Samantala, ngayong umaga inantabayan na natin yung inquest proceedings na isasagawa dito kay Cassandra Leong. At bago tayo umere, ay meron na tayong mga nakita ng mga taga-Bureau of Immigration na nagtungo dito sa headquarters ng NBI. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. At kaugnay po sa pagkakatunton at pagbabalik sa bansa kina Cassandra Ong at Sheila Guo mula sa Indonesia at patuloy pong paghahanap kay Alice Guo, makakapanayan po natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Good morning. Good morning po, Maris. Unahin na po natin muna yung impormasyon tungkol sa dating alkalde. No? Nasaan na ngayon si Alice Guo? Talaga bang nasa Indonesia pa ba siya? Meron tayong katunayan?
Sa tracking po ng ating counterparts doon, confirm po na sa Indonesia pa po, wala pa pong attempt ng paglipat or pag-transfer sa ibang bansa itong si former Mayor Alice Guo. Alright. Base sa mga dokumento, nakarating sa Kuala Lumpur, Malaysia si Guo mula sa Denpasar sa Bali, Indonesia. May impormasyon po ba kayo? Baka may ibang bansa pa siyang pinuntahan mula sa Pilipinas bago nakarating nga po sa Indonesia, Malaysia, Singapore? Actually, hindi pa po confirm kung dumaan po siya sa Denpasar bago po pumunta ng Malaysia. Doon po siya nakikita natin sa mga pasaporte po. Nitong si Sheila, yung dumating po dito, nagdaan po sa Sabah, Malaysia bago po nagpunta ng Kuala Lumpur. Ito pong pamilya Guo. From there po, nagpunta po sila ng Singapore. And then August 18, they transferred to Indonesia via Batam Island. Nag-ferry po sila papuntang Indonesia. Ma'am, nakikita po ba nating maibabalik pa sa bansa si Guo anumang araw mula ngayon? Sinasabi po ni Senador Sherwin Gatchalian, anytime soon ay makukuha na po siya. Pero nung nandito po siya sa Pilipinas, medyo hirap po yung otoridad na matuntun siya. Tas ngayon, lalo na nasa ibang bansa po siya. We're very hopeful about that. Nagpapasalamat po tayo sa Indonesian Immigration for their prompt response doon po sa sulat ng ating commissioner sa kanila informing itong mga kaso, itong mga taong ito, and agad po trinak nila yung whereabouts nitong si Mayor Alice Guo and her family. Kaya po successfully na ibalik po natin si Cassandra Leong at saka si Sheila Leal Guo. And we're hoping po sa mga susunod na araw, mas may developments pa po doon sa case, yung mga naiwan pa po doon. Tanong po ng marami, ma'am, bakit nakalusot sa immigration si Guo? Ganun ba kaluwag ang patakaran ng BI? Sa atin pong information na nakalap doon po sa mga documents na pinapakita nila, mukhang hindi po nagdaan sa formal airport or seaport po itong grupong ito. Ang indication po na nakikita natin ay nagdaan po sila sa Sabah, Malaysia, possibly through illegal means po, kaya hindi po nagdaan sa processing ng immigration. But the backtracking of their flights po or yung mga biyahe po nila kung nagbangkaman ito, ay ginagawa pa po natin ngayon para malaman po exactly kung ano po yung ruta na kanilang dinaanan, para malaman po natin who are liable sa pag-alis po nila illegally. Ang sinasabi po kasi ng PAOK, posible pong gumamit ng chartered plane from another country, tapos sila yung backload passenger. Talaga po bang pag backload passenger ka, hindi na kailangan ng manifest at hindi na kailangan kung sino-sino yung mga pasahero na sasakay doon sa eroplanong yon pabalik doon sa bansang pinanggalingan? Lahat po ng eroplano, kinakailangan po ng manifest, lahat po ng tao na sakay noon, even yung mga crew, piloto ay nakalagay po sa manifest. So, pag inalis po sila doon at hindi po sila nag-depart legally at inalis po sila doon, then that's considered illegal po and falsification of the document. How soon are we expecting the results of the investigation, ma'am? Immediately po, inaasahan po natin na lumabas na po itong resulta nito immediately sa mga susunod na linggo po siguro. There will be more information about it. At doon malalaman natin yung tracking kung kailan, saan, paano siya nakalabas ng Pilipinas. Tama? That's right. That's right po. Ngayon po, what we have is initial information na sa Sabah, Malaysia po sila nagpunta. But yun po, kailangan pa nating i-backtrack palalo para makita po natin who are involved in the departure of these people. Kasi ang sinasabi rin po ng PAO, kung halimbawa back channel, kung sa Sabah, Malaysia, marami rin po kasing makakakita doon sa mga seaports. Doon po ay mga baybayin, mahabang baybay dagat. So kasama po yan sa tinitingnan natin. There's also the possibility of private aircraft. That's why siguro at this point, hindi muna tayo mag-release ng ating information na mas malalim hanggat confirmed po. Once confirmed, patong-patong po na kaso ang kakaharapin ng mga naging complicit sa pag-alis po nito. Alright, yung kapatid po ni dating Bamban Mayor Alice Guo na si Wesley Guo, nasa Indonesia pa po ba siya ngayon? O kung wala na, saan po kaya siya nagpunta? With Wesley Guo po, ang last known information niya is in Indonesia. Wala pa po tayong added or new information as to his whereabouts kung lumipat po siya ng bansa. We are waiting po sa confirmation ng Indonesian counterparts natin kung may mga updates po sa biyahe niya.
Maiba lang tayo ng bahagya, ma'am. No? Matanong ka na rin po kung nasa Pilipinas pa rin po ba si Pastor Apollo Quiboloy na matagal na rin pinaghahanap ng gobyerno? So far po, doon sa ating records, wala pong recent travel si Pastor Apollo Quiboloy palabas po ng bansa. Alright. Maraming salamat po. Dana Sandoval, spokesperson po ng Bureau of Immigration sa inyong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ingat po. Thank you and good morning. Good morning. Ngayong simula na ng long holiday weekend, bagang pumila mga pasahero sa ilang bus terminal sa Cubao. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Bea Pinlac. Bea, kamusta dyan? Igan, kahit medyo inip na, willing to wait naman daw ang ilang pasaherong nakausap natin dito sa Baliwag Station o Baliwag Terminal para sa masasakyang bus at syempre para masulit ang kanilang long weekend. Tagal ko na pinag-antay. Alauna pa lang ng madaling araw, nakapila na si Annabella sa terminal ng bus dito sa Cubao, Quezon City para makauwi sa Nueva Ecija. Galing po kasi ako sa trabaho. Diretso po ako uuwi. Kala ko maabutan ko po yung bus. Mamaya pa po doon. Kwento niya, kahit ilang oras siyang maghintay, excited pa rin siyang sulitin ang kanyang long weekend. Magpipiesta po kasi. Maghanda ng konti. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa terminal, tansya ng ilang nakausap natin, matagal-tagal pa bago sila makasakay ng bus. Hindi ko alam. Sobrang daming umuwi eh. Kaya hindi ko sure. Baka 1 hour to 2 hours. Usual. Pero kapaghintay. Walang choice. Pagka walang traffic, 4 hours. Pagka traffic, sana wag. Marami man o kaunti ang dala nilang gamit pauwi, may isang bagay na hindi raw nawawala sa bitbit ng mga pasahero. Pasalubong. Panano lang po, mga grocery, chocolate. Pasalubong sa anak ko. Ayon sa dispatcher office ng bus terminal, sapat ang bus nila para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong long weekend. Mga kapuso, marami na rin ang nakapilang pasahero dito sa ngayon. Pero ayon sa mga tauhan ng terminal, inaasahan pa ang mas madami na bilang ng pasahero mamayang tanghali. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Marami na rin excited na makauwi sa kanilang probinsya ngayong long holiday weekend sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Yan ang unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Susan, dagsa na nga ang mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong umaga. Kaninang madaling araw pa lang, marami na tayo mga kababayan na nagtungo rito para pumunta sa kanilang mga destinasyon at bakasyon ngayong long weekend. Ang pamilya ni Cherry May, isa lang sa maraming babiyahe mula PITX patungo sa kanilang probinsya para magbakasyon ngayong long weekend. Dahil may kasama silang mga bata, inagahan nila ang biyahe para iwas aberya. Papunta po kaming Naik, Cavite para po mag-banding po kami ng family namin. At doon po kami konting salo-salo lang po, ganyan. Tapos magsiswimming na rin. Maaga po kami dito kasi po para po yung biyahe namin hindi po masyadong hassle. Ang magkaibigan namang sina Wendy at Nika na staff ng isang driving school company pauwi ngayon sa Legazpi, Albay matapos ang kanilang nilakad na trabaho sa Quezon City. Kaya madaling araw pa lang bumiyahe na raw sila dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero sa PITX. Pinilit namin matapos kasi sabi ko long weekend nga. Kagabi itatry kaso hindi nga po kaya kasi yung balita 160,000 daw po yung andito nung kagabi. Buti po nakabook na kami ng ticket. Medyo risky lang kasi akala nga na baka stranded pa kagaya po kagabi. Si Nanay Leonida naman nagmamadali raw umalis pauwi sa Cavite para makapiling ang kanyang pamilya ngayong long weekend. Makikipagsapalaran daw siyang makakuha ng ticket sa PITX. Galing kami Calbayog sa Samar. Tapos uwi na kami dito sa Cavite. Nagmamadali kasi pinapauwi na. Bahay lang. Oo, kasi may pasok na, maghahatid sundo sa mga apo.
Susan, inaasahang aabot sa 170,000 ang bilang ng mga pasahero magtutungo rito ngayong araw sa PITX ayon sa management. Karamihan daw dyan ay yung mga kababayan nating hindi sumabay sa pagbiyahe rito kahapon. Sa mga puntong ito, kita sa aking likuran itong main entrance ng terminal at may pila ng mga pasaherong papasok. Yung pila na yan hanggang doon sa labas nitong ating terminal. At yan ang unang balita mula rito sa Parañaque City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa ilang pantalan sa Iloilo City. Naramdam na rin ang long weekend rush. May unang balita live si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Zen, maayong aga! Mariz, maayong aga. Simula nga ngayong araw ay inaasahan ng pagdagsa ng mga pasahero dito sa Parola Wharf dahil long weekend, lalo na ang mga magbabakasyon sa isla ng Guimaras na isa sa mga destinasyon sa Western Visayas. Idineklara ng Malacanang na special non-working holiday ngayong araw, August 23, bilang pagunita sa Ninoy Aquino Day. Sa Lunes, August 26 ay National Heroes Day, kaya naman may mahabang oras para umuwi sa mga probinsya o mamasyal. Dito sa Parola Wharf, ramdam na ang long weekend rush. Ang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative naghahanda na sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi at mamamasyal sa isla ng Guimaras. Depende, mamamugisa, hindi man matapos ang time. Nga puno na kami, larga na kami na diyon. Depende na siya kapasite. Ayon sa Philippine Coast Guard, napaghandaan na ang mga gagawin kasama ang proseso ng pagpapasok ng rolling cargo sa mga pier, pagpila ng mga pasahero at paghiwalay ng dangerous cargo sa mga pasahero. Sa Coast Guard, mabutang kami sa medical team para may araman kita nga maka-assist sa aton nga pasahero in kaso nga kinanglan sa medical attention. Naglabas na rin ng guidelines ang Maritime Industry Authority na nag-uutos ng relaxation sa mga ship owner at operator ng mga passenger and cargo vessel. Papayagang makaalis agad ang mga barko kapag umabot na sa maximum capacity o puno na. Pwede ring magdagdag ng trips. Sa mga pantalan, ipapatupad rin ang first come first serve policy. Gina-expect gid man ni ang influx of passengers, so nagapagwa kita every peak season or special occasion. Relaxation order, which is allowing the operators a flexibility of operation. Mariz, maliban sa PCG, may police assistance desk din sa mga pantalan upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero ngayong long weekend. Mariz, happy weekend! Happy weekend at damo nga salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Back-to-back win para sa 18 ng SB19 sa Billboard Fan Army Face-Off. Second-year victory ito para sa dedicated fans ng P-Pop Kings. Tinalo nila sa botohan ang fans ni Rihanna ng Navy. Bago pa yan, tinalo rin ng 18 sa semi-final round ang Swifties ni Taylor Swift. 32 fan armies ang nagtapatan ngayong taon. Trending of course sa X ang pagkapanalo ng 18. Congratulations! Wow! Inaresto ang 67 dayuhan sa sinalakay na umano'y scam hub sa Parañaque. Kabilang dito ang 56 na Chinese, 4 na Malaysian at mga taga Myanmar, Indonesia at Vietnam. Sabi ng National Capital Region Police Office, nakakalap sila ng ebidensya matapos magpapasok doon ng isang deep penetration agent na naging empleyado ng kumpanya. Wala raw lisensya ang kumpanya na nag-ooperate sa loob ng isang pogo. Wala rin daw itong permit sa PAGCOR at Securities and Exchange Commission. Sasampahan ng reklamo ang mga inarestong dayuhan ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Securities Regulation Code. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng gusali kung saan ni-raid ang umano'y scam hub. Maraming naluloko dito eh. Our cybercrime incidents in Metro Manila or in the Philippines, napakarami as per data. Nung nagkaroon tayo ng operations on POGO or IGL, yan, halos mabawasan at napakaraming mga incidents about fraud.
Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.